salamat. Thank you. Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Kuya Potpot Vlog at meron tayo isang reaction video, no. Ito yung isang sa mga naging kaganapan, no, sa episode po ng AZ, no, latest episode na sa part 74 kung saan pati yung sinampay na nakalagay doon sa may terrace sa taas ay hindi na nakaligtas sa mga mata ng kritiko. Ayan, at siyempre mega love shoutout po muna sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, 10 ng kanyang mga kasamahan. At siyempre mega love shoutout din po sa lahat po ng sumusuporta sa buong team Kalingap. Isang mapagpalang umaga po, tanghali o gabi mga Kalingap, saan man kayong sulok ng mundo naroroon. Naway lagi po kayong gabayan ng ating poong may kapal. At yan guys, no, at meron tayong isang reaction video, no, hindi talaga ito ipatungkol dun sa nakitang sampayan dun sa video upload po ng sa latest episode ng EDSI, na talaga naman samot-sarong komento na naman ang naging rito ng mga ibang manonood, no. Dito ay sinasabi nilang napakapangit na bakit doon naglagay o nagsampay, no, itong sila Beyonce na kanilang mga nilabhan, no. At yun nga, no, yung tuloy, inalmahan ng ibang mga supporters na kaya tuloy, you know, mga napanood ko sa ibang live parang may magpe-pledge ata ng sampayan. No? Para sa akin, no, hindi naman sana big deal yung guys, no, para sa akin ng kasi alam naman natin na ongoing yung construction ng pangkabuhayan po nila Beyonce na issue na naging issue nitong mga nakaraan. At ayan nga, nagkaroon pa ng aberya yon. Ngunit sana naman wag naman din pati ba naman yung yung mga damit na nakasampay doon sa may terrace, no, na nakita sa latest vlog po ng EDSI ay hindi na nakaligtas o nagawang pa ng issue. Para sa akin guys, alam ko naman na dapat sa likod or may plano din naman po talagang ang mga sponsor na palagyan din ng mga siyempre ng mga ng sampayan. Kasi nagkataon lang po ay makalat pa po doon sa likod na area nila Beyonce. Na alam naman natin na may inaabangan doon na gagawin pa guys, kung natatandaan nyo yung tubig po nila, yung balon po doon ay medyo may amoy, so pahuhukayan pa nila. Iniintay lang din po, no, na dumating po yung mga materyales na gagamitin doon, yung concrete culvert na kung di ako nakakamali 10 piraso na 1 meter po ang haba nun. So ibabaon po yun doon sa balon, no, kasi huhukayan pa yung balon para mas maganda yung makukuha nilang source of water. Kasi nga po napag-alaman nga natin, no, nakakuha tayo ng impormasyon na medyo may amoy po yung tubig doon. So ibig sabihin huhukayan pa yun talaga, at para hindi matibag yung lupa, yung tagiliran ng balon na yun lalagyan ng concrete culvert, no. At kino-ordinate na rin po yan kay Red Zane. Kung napapansin nyo, umorder na rin po si Red Zane ng dyan, no, pina-order na rin po si Red Zane ng pressure tank, yun nga, pati po no. So kaya siyempre at magulo pa rin sa likod. Tapos mayroon pang ngayon habang hinihintay yon, di ba, sinimulan na po yung construction ng tindahan, no, nila Beyonce. So abangan natin, no, kung pag natapos na po yung mga yung ginagawang pangkabuhayan po, baka pwedeng posibleng isunod na yung fences o yung pagbabakod po sa bahay po ng nila Beyonce, no, para sa kanilang safety. No, sa ngayon kasi kaya hindi po talaga nauuna din yung bakod, no, nauna yung pangkabuhayan kasi nga po ang inaano po diyan, no, ng sponsor, kasi kung mag-aabang na ng bakod kasi baka hindi mahirapan ipasok yung delivery ng concrete culvert na ilalagay nga po dun sa balon kung saan dun ginawan sila ng source of water, no, ng linya ng tubig doon. Kaya nga po so pag natapos po yan at malinis na rin po yung nasa likod, panigurado magiging maganda yung outcome, no, ng bahay nila Beyonce. Hindi naman din po
siguro sa tingin ko hindi naman magiging or magkakaroon ng hindi mawawala yung ganda sa harapan po ng bahay ni Beyonce kahit po may tindahan. So abangan na lang po natin, no, kung para pag natapos na yung pangkabuhay, yung tindahan na pangkabuhayan, at sa tingin ko same color din lang naman din sa bahay nila Beyonce ang ikukulay diyan, at yung mga nag-aabang na sinasabi dapat yung inuna yung safety ng nila Beyonce yung sa bakod. Abangan din po natin step by step na inuna lang nila yung tindahan, no? Para kahit paano masimulan na rin habang gagawin yung susunod pang mga plano na gusto mangyari po ng sponsor, yung pagpapaayos po ng linya ng tubig nila, yung sa balon, tulad ng sinasabi ko na planong lagyan ng concrete culvert, no? Para mas maganda at mas malinis yung tubig na makukuha nila, no, dun sa balon. At siyempre, alam ko, siyempre, kasunod doon, yung paggawa ng bakod ng bahay nila Beyonce, na panigurado na maganda magiging design nito sa tingin ko. Dahil ang alam ko, naipakita na rin ata kay Regine o kay Dr. Love yung mga posibleng design ng bakod, no? I think hindi naman talaga mataas na bakod talaga, hindi naman mataas, no? Katamtaman lang na makikita pa rin yung ganda ng harapan po ng bahay nila Beyonce, no? So, ayun lang po mga kalingap, at wag na natin gawing issue masyado mga kalingap yung tungkol dun sa sinampay na nakita nyo sa vlog 74 mga kalingap. Para sa akin ano lang naman yun, kasi naka-spin dry naman yun, parang nilaladlad lang nila para doon sa taas, kasi siyempre yung sikat ng araw mas maano doon. Para maagang matuyo, no? Kasi hindi naman yung tumutulo na katulad na regular na binanlaw mo, hinagar mo, sinampay mo, natulo talaga. Yun naman ay dinryer po na spin dryer po nila Beyonce yun. Panigurado kasi may washing machine naman sila, no? Nagkataon lang talaga na siguro doon lang nila nailagay dahil medyo hindi pa maayos ngayon sa likod. Although nga yung may plano pang pa-extensionan, no? Yung bahay nila Beyonce para malagyan ng dirty kitchen, para doon mailagay yung ibang gamit, no? Yung washing machine, kasi magpuputik talaga doon kung hindi nila kung hindi kasi nasa loob yung washing machine. So mas maganda kung magagawa na rin yun. May magkakaroon na ng sariling pwesto yung washing machine kung saan hindi na aalisin, nandun na lang. So abangan na lang po natin yung mga iba pang pinaplano ng sponsor. Hindi naman kasi sabay-sabay kayang gawin po yan, no? Para the time lang po mga kalingap. At sana wag na natin na bigyan ng masamang interpretasyon yung tungkol dun sa mga sinampay na nakita po sa vlog 74, guys. So maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Hanggang sa muli po nating reaction. There's a vlogger named Kuya Papa, spreading good vibes, giving all he's got. With a camera in his hand, he hits the road, capture moments, sharing stories untold. Kuya Papa, he's the one we adore, bringing smiles, he's got so much more. In this crazy world, he is a ray of light.